Naisip ko na linisin na rin to ang kanyang takip, tapos itong mga bola niya kasi madumi na rin. So ayan, maitim-tim na rin. Ayan. Ang dami ng debris. Kaya linisin na rin natin para dire-diretso na, para wala nang baklas-baklas kapag na-testing natin. So yung dating belt, sumasabit na siya rito. So tama lang na pinalitan natin. Tapos yung mga grasa tumatapon dito sa gilid. Dahil nga may singaw na yung kanyang o-ring or yung kanyang dust seal. Tumatagas dito yung grasa. Linisan natin gamit tayo ng gas. So ayan, may napansin tayo dito habang nagpupunas-punas dito. Kita niyo yan, ayan, itong dust seal, ayan, namumuti ito. So di ko alam, nakangiwi na siya, pagod na. So subukan natin tanggalin, tapos bilhan natin para bago yung dust seal. Di ko alam ito kung palitan na rin natin ng bago siguro. Parehas lang siguro to. Ang number nito, ang number niya ay 1 key 187. Parehas sila sa kabila. Ayan, 1 key 187. Ito yun, So try natin kung makakabili tayo nito. So yun guys, ito nga, natanggalan natin yung dalawang dust seal dito, primary tsaka secondary. Parehas na naman sukat na ito. So nalinis na rin natin to. Yan yung dalawa. So ito parang goods pa naman siya, pero palitan na rin natin. Tapos ito, kita nyo yung sira, ayan, nakangiwi na siya. Kalabas na rin yung bakal sa gilid. Ayan, kalabas na yung bakal niya sa gilid. So palitan na rin natin yan. Ito na yung nabili nating bago, dalawa. Pang Mio Sporty. Sukat naman dito. Kabit muna natin. So ayan, lagyan na natin ito ng grasa-grasa para smooth ang kanyang pagpasok dito sa kanyang butas. Pati yung kabila, lagyan na rin natin ng grasa-grasa dito para smooth ang kanyang pagtuyok-tuyok dito. Lagay na natin. Pisilin lang natin para pumasok. So sunod naman natin tong isa. Tapos pagkapatong natin dito, pindutin lang natin ganyan. Para dudulas lang siya sa loob. Pindutin lang natin. So ayan, lagyan din natin ng grasa dito sa gitna, yung may groove. Ayan, yung may groove sa gitna, para may pundong grasa doon para sa pagtuyok-tuyok ng kanyang washer dito na mahaba. Yung ganito. Yung ganito, para pagtuyok-tuyok dyan, smooth ang kanyang tuyok-tuyok. Lagyan natin ng grasa. So ayan, mayroon ng laman yung gitna. So lagyan na natin yung kanyang para magtuyok-tuyok dito. Kabit muna natin. So ayan, dito tatanggalin natin tong ating bindix para malinis na rin. So natanggalan natin tong isa. Ito yung may apat na guide dito, yung roller guide na bilog. Ayan, apat yan. Ayan, yung kabila ito din, tatanggalin natin to para malinis na rin habang bukas itong ating panggilid kasi madumi na siya. Natin. So yan, tanggalin muna natin. So yan, ito na yung sprocket dito sa may bindix natin, natanggal na. Medyo madugo lang tanggalin, pero mabilis naman. So dito yan, ganyan. So linisin muna natin to. Medyo maitim na ang kanyang gilid-gilid. So ayan, ibalik na natin tong kanyang mga gate dito sa ating bindix. Muna ilagay muna natin tong takip dito. May sapatos siya rito. Shoot lang natin dito sa butas.
Tapos ito, flat screw. Tusukin natin yung flat screw. Tusukin lang natin siya para pumasok sa doon sa butas niya. Ayun. Pag pumasok sa butas, pwede na natin ilagay itong isang bulitas. Ayan, pumasok na. Tapos, tanggalin na flat screw. So, ayan, maayos na ang kanyang paggalaw-galaw dyan. Kung paano natin siya ginabit dito. Ganon din dito sa iba. Kakabit na natin ito lahat dito. Tandaan nyo na kung paano nyo kinabit. Ganon din ikakabit to. So, ayan, ito, nalagyan na natin yung lahat ng spring at saka yung mga bulitas-bulitas dito sa gilid. So, okay na ang kanyang paggalaw-galaw dyan. Tapos, ito, nalagyan na rin natin yung bearing dito sa loob ng konting grasa. Tapos ito malinis na rin. Ito kalawang na yung sprocket niya. Tapos ito ang kanyang bearing dito sa Bendix. So nilagyan na natin ng grasa para maganda ang kanyang pagtuyok-tuyok at tumagal ang kanyang bearing. So kabit na natin. Ayan, ilagay na natin ito dito. Kailangan natin siyang pukin kaunti para pumasok ng maayos itong kanyang sprocket na malaki dito para maganda ang pagtuyok-tuyok. So ayan, nakabit na natin siya. Maganda na ang kanyang pagtuyok-tuyok. So sunod na natin ito. Pasok lang natin siya dito. Ay, sandali lang. Mayroon pala itong dito, washer. Lagyan natin ito ng washer dito para maganda rin ang kanyang tuyok-tuyok. Tapos ikabit na natin dito. Ayan. Ikot-ikot lang natin. Ganun lang pagkabit. Madali lang, kailangan lang siyang ikot-ikutin ganyan-ganyan, tapos may kasamang tulak paloob para pumasok. So ayan, okay na yan. At ngayon naman, ito ang kanyang isa dito. Kanyang puli-puli. Lagyan natin ng grasa ang kanyang ipin-ipin dito. Para dito ang kanyang ipin-ipin para tumagal. Meron din itong washer dito. Tapos ito na. Lagay na natin ito dito para sa kanyang tuyok-tuyok din dito. Bit na rin natin ito ang kanyang puli-puli dito. So yan, nakabit na natin, higpitan na rin natin to. Subukan naman natin paanda rin yung makina kung okay yung pagtuyok-tuyok. So yan, medyo mataas ang minor pero okay naman ang kanyang pagtuyok-tuyok. So takip na lang ang kailangan natin dito, tapos yung bearing para dito. Bibili tayo ng bearing kasi nasira yung bearing natin. So yan guys, medyo nalinis-linis na rin natin itong kanyang crankcase cover. Pati ito guys, nalinis na rin natin. At ibabalik natin bearing dito, nakabili na tayo. Yung bearing natin pang Mio S40, nakabili tayo nasa 280.
yung maliit na bearing na yun. Tapos ito tinanggal natin kaya na, nilinis natin, naglagay tayo ng grasa dito. Di na ako nagpalit dito ng dusel, nilinisan lang natin, binalik natin. So babalik na rin natin yung kanyang isang maliit dito, hindi ko alam ang tawag dito, basta ito balik na natin. Lagyan muna natin ng grasa dito para maganda ang kanyang pagsipa-sipa pagka tuyok-tuyok nito. Ganyan lang natin siya dyan. Tapos yung bearing natin, so ito yung nabili natin bearing, meron pang tatako 280. Ang number nito ayan o, 638. Ayan, 638 ang number na ito. Lagyan din natin ng grasa ito bago natin ikabit dyan sa kanyang lagayan. So ayan ang number, 638. 638 dito nakalagay. Pukpukin lang natin ito ng kaunting pukpuk lang para hindi masira. So ilagay muna natin ito, lagyan ng grasa, tapos ilagay yung kanyang takip dito, yung dito nakatakip. So ayan, nakabit na natin yung bearing dito, tapos ito sa kanyang kick, okay na rin, nakabit na rin natin. At ito kompleto na rin, bali ito na lang ang inaantay nito, tapos yung bearing. So bago naman yung bearing natin, ikabit na natin to para matesting na natin kung maganda ang pagtuyok-tuyok nito. Lagyan lang natin itong mga tornilyo. So ayan, nakabit na natin yung takip. Yung ano na lang dito, yung nasa ibabaw. Tapos ito lalagyan natin ng Scotch-Brite. So yung shock nito palitan na rin. Tagas-tagas na rin yan. May tagas na rin dito. Pero papalitan natin yan. So may nahanap na akong pagbibilhan. Wala lang oras para pumunta ron, pero pupunta natin yan. So abangan natin, testing natin to.